the obedience that pleases God. 1 John chapter 5 verse 3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous." So yung word po na obedience, in Filipino, pagsunod, pagtalima. Yan, medyo mas malalim na yung pagtalima. Pero pagsunod, no? Kaya pag sinabi po natin na obedient yung isang tao, in Filipino, masunurin. Yan, amen. So obedience po, no? Pag maririnig natin yan, I believe for some of us, and I think for the majority of us, positive po ang denotation nan sa atin. No? Positive yung meaning. Pag nakarinig ka na, obedience, maganda yan. Diba? Dapat gawin natin yan. So it's generally positive. And even in the Bible, makikita po natin yan sa 1 Samuel 15:22. And Samuel said, ito po, no, pinadala ng Diyos si Samuel as a prophet to speak and rebuke King Saul. Dito po sa instance na ito. And this is what the Lord said through Samuel. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." So, positive po, no? Ang pagsunod ay isang magandang bagay. And in the New Testament, so galing po yan sa Old Testament, no? Na yung obedience ay isang magandang bagay. But let's look at the New Testament naman. And this words come straight from the mouth of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa John chapter 14, verse 15, ang sabi po ng Panginoong Hesus, "If ye love me, keep my commandments." So yung keep po na ginamit dyan, yung word na ginamit ng Panginoong Hesus, keep means obey. No? So hindi mo lang basta alam, sinusunod mo yung utos. At ang sabi po ng Panginoon, "If ye love me, keep my commandments." So ibig sabihin, manifestation po ng ating pag-ibig sa ating Panginoon, yung ating pagsunod. So ibig sabihin, it's a positive thing. No? Maganda po siya. And in the verse that we read, sa atin pong theme verse, sa 1 John 5:3, we see that the manifestation of our love of and for God is that we keep or obey His commandments. Kaya ang sabi po sa 1 John 5:3, "For this is the love of God, that we keep His commandments." Yun po ang sabi. So, commandments, inclusive po yan. Salita ng Diyos, scriptures, yung Bible that we have, and praise God for the Bible that we have, yung instructions ng Panginoon na makikita natin sa Bible, at yung kanyang kalooban na makikita pa rin natin sa scripture. So, yun po yung ikikeep natin. Yun yung ating susundin. Yun po sa ating verse na binasa. Because as faith is intangible, hindi po yan nakikita ng tao. No? Kaya kahit gaano mo ipaliwanag sa isang tao na ito yung faith ko, ito yung pinaniniwalaan ko, kung walang actions that would follow, wala silang makikitang ebidensya na you truly hold that faith. So puro ka lang salita. And ang nakakalungkot doon, kung ang sinishare mo sa iba, Kristiyano ka. Magiging evident lang po sa ibang tao na sinasabi natin na tayo ay Kristiyano kung nakikita rin yun sa ating gawa, sa ating pagsunod. That makes it tangible. Because faith in itself is intangible. Hindi po yan nakikita, hindi nahahawakan, hindi kayang ma-determine ng ating senses, yung faith itself. That's why may actions that would follow. Yun po yung magiging tangible, yun yung makikita nila, yun yung maririnig nila from our words, at yun yung mararamdaman nila from what we do towards them. Pero ang nakakalungkot po, doon sa verse na binasa natin, most of the time, sineseparate yung kabuuan ng verse. So ano pong sabi sa 1 John 5:3 as we read? "For this is the love of God, that we keep His commandments." So that's good. That's well and good. We know na meron tayong pag-ibig ng Diyos at naipapamalas natin yung pag-ibig natin sa Diyos because we keep His commandments. Pero ang nakakalungkot nga po is most of the time, sineseparate or nile-left out, nililive out yung kasunod na phrase, na statement. Ano pong sabi nung kasunod na statement? "And His commandments are not grievous." So, ibig sabihin po, this is not just about action. Dahil yung obedience po, action yun eh. Manifestation of our love to God and God's love to us. Hindi pala yun ibig sabihin lang na action. Kasama din doon yung attitude. So, hindi na lang to basta pagsunod. Pero what is your attitude towards your obedience? Paano ka sumusunod?
Sumusunod ka, okay, praise God. Pero kasama pala doon yung attitude mo sa pagsunod. Hindi lang basta yung sumusunod ka. His commandments are not grievous. In other translations, ang ginamit po na salita, burdensome. Ibig sabihin, mabigat. Parang pasanin siya. Pag burden po, alam natin yun, di ba? Parang ang common na statement na sinasabi sa mundo, yung parang pasan mo ang mundo. Ibig sabihin, meron kang burden na dala-dala. So yung salita daw po pala ng Diyos at yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, it's not supposed to be burdensome. Hindi dapat siya mabigat sa atin. At hindi dapat parang may dala-dala tayong pasanin pag sumusunod tayo sa Diyos. And again, from there we see, it's not just about the action, it's also about the attitude. And that there is indeed a kind of obedience that truly pleases God. Merong klase po ng pagsunod na nakakalugod sa Diyos. But before we dive in kung ano yun, because our goal for today is to know ano yun. Dahil gusto po nating sumunod sa Panginoong Diyos, tama po ba? Amen. Yan. Gusto nating sumunod sa Diyos. Pero gusto nating sumunod sa Diyos sa tamang paraan. At nang may tamang motibo, may tamang puso. At yun po ang goal natin ngayong umaga, malaman natin kung ano yun. But before we dive into what that is, gusto ko pong i-share sa inyo yung iba't ibang klase ng obedience, iba't ibang klase ng pagsunod na makikita natin straight from the Bible. Meron po tayong examples. So here are the different kinds of obedience. And I hope ngayong umaga po, as we are listening to this sermon, to this preaching, ako po kasama ninyo, tanungin natin yung sarili natin. Let's look at ourselves first. Dahil ako din po ay aminado ako, merong tendency na pag nakakarinig ka ng mga ganitong klaseng character or description of a person, minsan ang nangyayari sa atin, una nating naiisip yung ibang tao. Ay, si ano yan ganito. Ay, naku, si ano yan. Naku. Ang gawin po natin ngayong umaga, let's look at ourselves first. Ano pong sabi sa scripture? Prove your own selves. So we're not in the business of proving other people's salvation. So sa atin pong ninilay-nilay at pag-aaral nitong iba't ibang klase ng pagsunod sa Diyos, tignan po natin yung sarili natin. Yun ba yung pagsunod ko? So magsimula po tayo. Different kinds of obedience. First, forced obedience. Ibig sabihin, obeying out of fear. At hindi po ito yung takot na gusto ng Diyos. No, na yung sinidescribe po sa scriptures na fear of God. Ang fear of God po, pag sinasabi sa scriptures, yun po yung reverence. Yun yung pagbibigay natin ng honor sa Diyos, glory sa Diyos. We revere Him. We esteem Him highly. Highest actually. Hindi lang basta highly, but highest sa ating buhay. Hindi po yun yung tinutukoy ko dito sa fear na ito. Forced obedience out of fear, ang tinutukoy ko po is punishment-based. Ibig sabihin, negative consequence. Sumusunod ka because you're anticipating something negative pag hindi ka sumunod. Or dahil lang ayaw mong makuha yung punishment, kaya ka sumusunod. Ang example po, no, na while I was preparing this, ang naisip ko na example is si Pharaoh. Naalala pa po ba natin yung kwento? Yung mga Israelites po ay napunta sa Egypt and they became servants. Slaves, actually, hindi lang basta servants, slaves dun sa mga Ehipto, taga-Ehipto. And dumating na dun sa point that God used Moses para sabihin sa Pharaoh, let them go. Paalisin mo na sila, tama na yung slavery. Pumayag po ba ang Pharaoh? Hindi. At anong nangyari? Doon na po pumasok yung alam natin at I think famous na rin na yung kwento talaga about the 10 plagues. Di po ba? Yung frogs, yung locusts, yung sea of blood. So alam po natin yan, no? Nagkaroon ng mga ganong klase ng plagues because God was trying, makikita po natin doon sa scriptures, no? To harden the heart of the Pharaoh. Yun po yun, no? Pero dahil sa hindi pagsunod ng Pharaoh, sa utos na palayain mo yung mga Israelites, nagkaroon ng mga plagues. Hindi po ba? And si Pharaoh, when he was being instructed by God to let the Jews go, he promised to obey. Papakawalan niya. Whenever there was an active plague. So kailangan muna may mangyaring plague. Ano po ba sa Tagalog ang plague? Salot. Thank you po, praise God. So kailangan may mangyari munang ganong klaseng salot at paghihirap sa kanilang bansa para masabi niya na, okay,
Papalayain ko na sila as I was told. Pero ano pong nangyayari? Kapag wala na yung threat, pag wala na yung plague, hindi niya na naman papalayain yung mga Israelites. Kaya umabot ng 10. Hindi po ba? And nung pang-10 na, doon na siya sumunod. I-let go niya na. And the rest was history. Pero ano pong makikita natin doon? Sumunod siya out of fear of further punishment. Parang stop na. Ang dami na 10 na. Ano pa kayang susunod? So ibig sabihin, pinalaya niya yung mga Jews out of fear. Ayaw niya na ng further punishment. At ayaw niya na ng further terrifying consequences. So he only obeyed the word of God, the command of God, because of his fear. Personal fear. And this again is from the Old Testament. Another example of forced obedience or obedience out of fear, makikita po natin yan sa parable of the talents. Yan. So in Matthew 25, 24 to 25, so ang nangyari po, no, this is a parable from Jesus. So ang nangyari po, yung master ay aalis siya, and he entrusted talents doon sa kanyang mga servants. 3, no? Merong binigyan ng 10, merong binigyan ng 2, then merong binigyan ng 1 lang. At alam niyo po, ang maganda doon sa parable na yon, it was clearly stated, the number of talents given to each of the men were according to their skill, to their capability. So hindi po pagiging unfair na yung isang servant binigyan ng 10, yung isa binigyan ng 2, at yung isa lang. Pare-pareho naman kayong servant. It was all according to their capabilities. And so, segue lang po. No? But doon po sa kwento na yon, nung bumalik na yung master, I think familiar tayo sa nangyari, in verse 24, then he which had received the 1 talent, yung isa lang po yung nabigay sa kanya, came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Verse 25, and I was afraid. I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Binabalik ko na sa'yo. So bakit na ginawa? Well, yung point ng pagbibigay ng talent was for them to cultivate those talents para po lumago, yumabong. Hindi po ba? Pero yung ginawa niya, kaya niya ginawa yung desisyon na yon because he was afraid. He was afraid na kung sakaling downward spiral ang mangyari, kung ano mang gawin niya, lalong kagalitan siya. No, hindi naman sinabi na magagalit eh. Pero baka kagalitan siya, anong nangyari dun sa in-entrust ko sa'yo? So meron siyang sariling perspective. At siya po ay kumilos out of his fear of what's going to happen kapag nag-fail siya. Sabi niya, I was afraid, I went and I hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Ito na po, binabalik ko na sa inyo. Siguro akala niya matutuwa yung master kasi hindi na sayang eh. Naibalik niya eh. Ano pong sabi ng master? Thou wicked and slothful servant. So in a sense, hindi natin masabi kung pagsunod o hindi ba yung ginawa niya. Pero ang makikita po natin dito, he acted out of his fear. No? Yung ginawa niyang desisyon dahil sa takot. Meron kasi siyang nararamdamang takot for himself. At ito pong nakita nating example na ito, forced obedience, obeying only out of fear, it's not the kind of obedience we want to have. At hindi po sana ito yung pagsunod na ginagawa natin unto the Lord. Dahil lang takot tayo sa punishment. Takot tayo sa consequence. Because we know, itong 2 example po na ito, hindi kinaluguran ng Diyos ang 2 to. For sure. Kahit pa sumunod sila, it was out of fear, hindi nalugod ang Diyos. So that's the first kind of obedience na nawa, by God's grace, hindi po natin characteristic. The second kind of obedience is habitual obedience. Ibig sabihin, this is obedience out of routine. Paulit-ulit mo na lang kasing ginagawa. Nakasanayan mo na lang, kaya sumusunod ka. Yun na yung ginagawa mo even before. So some obey out of tradition or habit without heart involvement. Yung na-share ko po sa inyo about my testimony a few weeks back, I would say, well, all things work together for good. Alam po natin yan. To them that love God. Pero ako po ay pinalaki sa isang background na
hardly Catholic talaga. But there were values na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. So even though yung kind of faith is different, I can say boldly, hindi po tama, yung kind of faith, Catholic faith, na faith and works. Pero yung values, dala-dala ko po hanggang ngayon. No? Pero nung time po na yon, ako po ay sumusunod, kagaya po nung sinabi ko sa inyo when I shared again a few weeks back, puro knowledge lang, kaalaman lang. Kilala ko kung sino si Jesus. Pag sinabing Jesus, kilala ko siya. Alam ko yung Trinity. Alam ko yung nangyari sa cross. Pero yung talagang quote-unquote alam ko kung bakit nangyari yun, wala po. So I was obeying those, well, I esteem God highly, kahit nung nandun pa po ako sa pananampalataya na yun. Pero kasi yun na yung gawain sa bahay. Paulit-ulit na ginagawa. And ito, medyo side note lang po, no? Pag naiisip ko po yung mga ganito, kasi na-amaze po ako sa provision ng Panginoon na yung pagpapalaki din talaga ay malaking bagay. Kaya po diba sa scriptures, train up a child. Kahit na wala pa akong pamilya ngayon, but of course, I'm praying, I'm hoping by God's grace, magkaroon ako ng sarili kong pamilya in the future, na raramdaman ko na yung pressure sa magulang. Ang laki po palang bagay ng pagpapalaki ng magulang talaga. Parang nakaka-pressure siya. Kasi I would imagine, well, again nga, basing on my own experience, kung paano yung attitude ng magulang sa loob ng tahanan, and I would specifically relate this sa church and sa spiritual life, makukuha at makukuha ng bata, ng anak. So kung ano yung attitude ng, let's say for example po, kung ano yung attitude ng magulang sa commitment sa church, sa ministry, attendance, yung mga ganyang bagay po, no? Ngayon ko po nare-realize, ngayon pa lang na wala pa akong pamilya. Kung ano yung attitude malamang ng magulang sa loob ng tahanan, yun ang makukuha ng bata. Kasi ang sabi po sa scriptures, diba? When he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin, kung ano yung makukuha talaga ng bata sa loob, yun ang kalalakihan niya. And again, I'm applying this to myself po, no? Kasi even though iba nga yung faith namin as a family, pero yung pag-esteem na paglinggo sa church, paglinggo maaga, paglinggo no excuses, I believe nagsimula po yun sa yung bata ako even though iba yung faith namin. So, well, that's the good thing about it, pero during those times, I was just obeying out of routine. Kasi yun yung palaki, yun yung patakbo sa bahay, might as well, bilang siyempre, magulang ko po yun, susunod ako sa ginagawa nila. Pero meron bang puso? Meron bang meaning? Alam ko ba yung tunay na meaning? Honestly, hindi po. I was just being obedient to my parents. Kasi yun po yung tradisyon. Yun yung ginagawa sa bahay. That's why kung ano man po yung iba pang tradisyon na ginagawa namin as Catholics, I participate. No, pero kasi nga, yun po yung ginagawa . So, another example po, no, and straight from the scriptures na makita natin is in Matthew 15, 8-9. Matthew chapter 15, verses 8 and 9. Punta po tayo if you have our Bibles. Matthew 15, 8-9. And this is Jesus speaking about the Pharisees, the religious leaders during that time. Matthew chapter 15, verse 8 and 9. This people, ito nga pong mga Pharisees, this people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So ano pong makikita natin dito? Even if the Pharisees were relentlessly following the law of God, nanggaling po mismo sa Panginoon to, who gauges the heart. Siya ang nakakaalam ng tunay na motibo, at siya ang nagme-measure up kung ano po yung ginagawa ng tao. Sabi ng Panginoong Hesus, dun sa mga Pharisees na yon na to the letter of the law sinusunod nila, in vain they do worship me. So kahit pala, and if we read the Old Testament, hopefully we've read the Old Testament, alam po natin, grabe ang pag-o-offer nila ng sacrifices during that time. Every day, nag-o-offer. Di ba pa po yung weekly offering, iba pa yung yearly, yung annual as a country, iba pa po. Pero every day, merong nag-aalay ng sacrifice.
And sa atin po, no, sa perspective natin, pag may nakita tayong ganong tao, ganon ka-committed, dedicated, no, let's imagine na meron tayong kilala na ganon, araw-araw nag-aalay sa templo. We will be amazed sa commitment ng tao na yun. Diba? Wow, grabe ang dedication. Grabe, magandang tularan. Kasi grabe ang commitment niya sa ginagawa niya. Pero yung palang ginagawa ng mga Pharisee, kahit pa relentlessly ginagawa nila, vanity pala yun. So nagpapakapagod lang pala sila para sa wala. And we can assume, dun po sa character ng mga Pharisees, na kaya nila na nasusundan yun at nafa-follow yung everyday ng mga ganong klase at yung katuruan, it's because sa bahay pa lang tinuturo na yan, for sure. Tapos nag-aaral pa sila, rabbinical law, no? Rabbinical education, para matuto po sila nung law. No? Para masunod nila yon, maituro din nila. Kasi hindi lang naman sila sumusunod, nagtuturo din sila eh. Di ba po? So paulit-ulit nilang ginagawa all their life. And imagine yung everyday po na pag-o-offer. Araw-araw ginagawa. Pero vanity po pala yun. And we can assume, again, I believe we can safely assume, they're just doing it out of habit. Routine na eh. Yun yung custom as a Pharisee. Kailangan gawin mo to araw-araw. Ito yung list ng law na kailangan makabisado mo at maituro mo din. And I'm leaving out po yung fact na sinusunod nila. Kasi alam naman po natin from the Word of God, hindi nila sinusunod. Sinasabi lang nila. They're putting the burden on the commoners. Ginagawa nilang mabigat yung pagsunod sa salita ng Diyos during that time, na sila mismo hindi naman sumusunod. Kaya ano pong sabi ni Jesus, ano yung description ni Jesus sa kanila? They are like whitewashed tombs. Alam naman po natin yung tomb, di po ba? Yung libingan, yung lapida din. Yung nicho, yan, lapida, nicho. Kahit gaano kaganda yung lapida po na makikita natin sa sementeryo, ang nakabaon dyan, nabubulok na tao. And katagalan, buto na lang hanggang sa mawala na lahat, dahil magde-decompose decomposing matter. So kahit gold pa po o kahit ano pang mga stones yung nandun sa lapida, ang ilalim pa rin yan isang patay na nabubulok na tao, na organism. So ganun po ang description ng Panginoong Hesus dun sa mga Pharisee. You are like whitewashed tombs. Their obedience was a superficial habit. And what's worse, hindi lang po nila yon ginagawa superficially out of habit, yung motive pa nila, self-glorification. Diba po? When we read further from the verses, makikita natin, kaya pala nagfa-fast yung mga Pharisees, kaya pala sila nananalangin ng malakas, kaya pala sila nagsusuot ng mga ganong garments, kasi ang goal nila, makita ng mga tao na relihiyoso sila. So, hindi lang sila basta gumagawa, sumusunod because of habit, because of routine, because of just tradition. Meron pa silang masamang intensyon. So, patong-patong na. They relentlessly followed the law, but with the wrong motive. Habitual obedience, out of routine. Ibig sabihin po, yung gantong klase ng pagsunod, ano pong tawag natin dito in modern times? Mechanical. Kaya mo na lang nakikitang sumusunod yung isang tao kasi routine na lang eh. Yun na yung ginagawa niya every Sunday, every day. Pero yung puso ng paglilingkod na merong genuine reverence to the Lord, wala pala. At tayo po again, we're not in the business of proving other people's salvation. So, hindi naman po natin huhusgahan na si ganito, ganyan. Ang makakaalam lang po na, it's just between the person and the Lord. At ang sure, wala tayong maitatago sa Panginoon. So if we're just doing this out of routine, pero wala na pala yung totoong puso na tama, sa Panginoon po tayo sasagot. No? And this is another kind of obedience we don't want to have, out of routine. Mechanical na lang. Third, pangatlo pong klase ng obedience. This is what we can call partial obedience. Partial obedience. This is obedience out of convenience. Kung ano lang yung madali. Kung ano lang yung, pag sinabi po natin convenience store,
At hindi ko lang alam niyo po, yung Cavite, tinatawag nilang convenience store capital of the Philippines. Parang gusto nilang tapatan yung Japan. Kasi sa Japan po, nakabi-kabila yung mga convenience store. Pag nag-ikot ka dyan sa mga kalsada ng Cavite, tabi-tabi talaga. At ngayon, ang umuusbong po, Dali. Ang daming Dali. Ang nauna po dyan, talagang, yung mga O-Save, yan. Ang nauna po, alam ko dyan, Ministop. Tandaan yung Ministop eh. Tapos 7-Eleven, nag-branch in na rin sa Pilipinas. Tapos nagkaroon na ng Alphamart. Dati ang pangalan lang ng Cavite, Alphamart Capital. Talagang dito sila naglalagay. Napansin niyo po ba? Naiba na yung topic. Napansin niyo po ba? Dito na talaga sila naglalagay. No? O-Save, Dali. Talagang tabi-tabi talaga. Anyway, hindi po yun yung topic. Naisip ko lang. Out of convenience. Pag sinabi po natin convenience, kaya tinatawag siyang convenience store, kasi you don't have to go out of your way actually. Andyan lang siya. May mabibili ka na. Ang sinaunang convenience store ng mga Pinoy, sari-sari store. Diba? Lalakad ka lang. Convenient. Hindi ka masyadong mahihirapan. So, ibig sabihin po ng convenience is easy, madali, and beneficial. So, meron kang nakukuhang benefit. So, when we say partial obedience or obedience out of convenience, this is obeying God only when it's easy. Or only when it's convenient to us. Pag meron tayong benefit, tsaka lang tayo sumusunod. Or kapag madali. And one of the examples I have here, kung kayo po ay nasa Matthew na, because we read from Matthew 15, punta naman po kayo sa Matthew 13, 1-3. Naaalala po ba natin yung parable of the sower? Yung parable of the soils. Yung iba-ibang soil. No? Merong thorny, stony, merong good soil. Yan. So, alin po doon sa mga example na yon yung maa-apply natin when it comes to partial obedience or yung sumusunod ka lang kasi convenient. Matthew chapter 13 verses 20 to 21. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word. No, maganda po yun, no? Nakinig sa salita. And anon with joy receiveth it. Ibig sabihin, hindi lang siya basta nakinig. I-apply po natin sa, halimbawa, nagsishare tayo ng gospel. So, yung kausap natin daw po, itong tao na dinedescribe dito, yung kausap natin, hindi lang basta nakinig dun sa share nating gospel. Tinanggap niya, masaya siya. No, with joy did he receive it. Masaya siya, maligaya siya, kita natin na receptive siya. And tayo po natutuwa, no, kapag ganun. Natutuwa tayo na pag may sinasharean tayo ng gospel, nakikinig. Una, natutuwa tayo, nakikinig. Receptive. Pangalawang ikinatutuwa natin, yung nakikita natin yung galak sa Kanya. Yun pala ang salvation. Pero hindi po pala doon natatapos yun. Verse 21, Yet hath he not root in himself. Nataniman pala siya, pero hindi nag-ugat. Bumaon lang, pero walang naging pundasyon. But dureth for a while. Ibig sabihin, marahil, pinanghawakan niya yung gospel, pero ang sabi lang po dito, for a while, for a time. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by, he is offended. Tumalikod na nung nakaranas na ng tribulation and persecution. At hindi lang po ito basta tribulation or persecution. This is tribulation or persecution because of the word of God. Dahil sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil sa pagsunod niya, nakaranas na siya nitong mga tribulation, persecution. Siguro ang tumatakbo sa isip niya, ano ba naman itong napasok ko? Sabi nila, kapag naging Kristiyano ka, masaya na ang buhay. O dadali ang buhay ko. Ako pala ay ma-persecute dahil dito sa pananampalataya na to. Ano daw pong gagawin niya? He will be offended. So ano pong makikita natin dito? He only accepted the word, he heard, and accepted the word joyfully when it was convenient. Nung masaya pa. Marahil, nung siniran siya ng gospel, ng word of God, komportable buhay niya. No, masaya, walang problema, nakarinig siya ng salvation, praise God. Pero nung dumating na yung trials, persecution, tribulation, dahil sa pananampalataya niya, na-offend na siya. Ito pala yung Christianity. Hindi pala ito masaya lang. So he only obeyed the word because it was convenient during that time. Pero nung hindi na madali, nung wala na siyang nakukuhang benefit, ayoko na. Ayoko na niyang Christianity na yan. At isa pa pong example, kilala po ba natin yung rich young ruler?
Yan, yung lumapit po sa Panginoong Hesus, tas nagtanong sa Kanya. Kung kayo po ay nasa Matthew 13 na, you're close to these verses. Matthew 19. Matthew chapter 19, verses 21 to 22. Matthew 19, 21 to 22. So tinanong po niya ang Panginoong Hesus, itong rich young ruler, tinanong niya ang Panginoong Hesus, what must I do to enter into the kingdom of God? No, anong kailangan kong gawin? What good must I do? Sabi pa niya, good master. Diba po, yun yung kwento nun. So he was asking. At ang sinabi po ng Panginoong Hesus, yung mga commandments, no, thou shalt not kill, honor thy father and thy mother, yung pong mga utos ng Diyos na yon. At ang sagot po niya, no, marahil masaya siya nito. At kaya ko po sinasabi na masaya siya kasi may contrast na mangyayari mamaya. So nung sinabi yun ng Panginoong Hesus, again, marahil masaya siya. Ang sabi pa po niya sa Panginoong Hesus, all those commandments or all the commandments I have kept from my youth up. Ibig sabihin, nasunod ko yan simula pagkabata ko. Yan ang ginagawa ko. No? Ginagawa ko, sinusunod ko yung mga sinabi mo. So masaya siya. And then this is what Jesus said. Verse 21. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. May isa pang inutos sa kanya ang Panginoong Hesus. At ano po ang reaksyon niya? But when the young man heard that saying, he went away sorrowful. Nalungkot siya. Kaya po sinabi ko sa inyo, marahil, nung sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus yung commandments, ang reaksyon niya, masaya siya. Nagawa ko yan, nasunod ko yan dahil. Bata pa lang ako, nasusunod ko na yan. Kaya ako po nasabi sa inyo na masaya siya siguro, joyful. Kasi nung sinabi sa kanya, na sige, ibenta mo lahat ng meron ka, ibigay mo sa mahihirap, humalik ka, at sundan mo ko. At grabe po yun, there was a clear invitation from the Lord. Come and follow me. What an invitation, di po ba? At ang magandang attitude doon po, no, yung, here I am, Lord, send me. Pero yun kasi tanong Pero dito, invitation talaga. No? Come and follow me. Pero ano po, nung nalaman niya na may ganun palang kailangan pa, he went away sorrowful. Why? He had great possessions. So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoong Hesus, yung mga bagay na nasusunod niya, ibig sabihin, sanay na marahil siya sundin yun, simula pagkabata daw niya, nasusunod niya yun, okay siya, convenient It was easy for him. No? At it was beneficial. Pero nung sinabi na ibenta mo lahat ng meron ka, nalungkot siya. Nalungkot siya kasi hindi na magiging convenient. Hindi pala convenient pumasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan ko ibenta lahat to. Mayaman siya Bibenta niya lahat. Hindi na lang basta ibibenta. Pwede namang ibenta, tas sa kanya din lahat no? Huwag mo lang basta ibenta, ibigay mo sa mahirap. So wala talagang matitira sa'yo. No? Pero ang i-gain dapat niya if he went and follow God. He would have gained the whole world and so much more being with Jesus. Pero hindi po So ibig sabihin, gusto lang niyang sumunod when it was convenient. Nung madali lang at nung beneficial lang. So that's what we call partial obedience. Out of convenience. At yun na naman po ay isang klase ng obedience na hindi natin gusto na meron tayo. So first, we have obedience out of fear. Next, we have obedience out of routine. Next, we have obedience out of convenience na hindi natin gusto. Lastly, man-based obedience. So, man-based obedience, no? Very straightforward po, no? Pero tignan po natin yung examples from the Word of God. 1 Samuel 15 verse 24. So, yung utos po, binasa na natin yung preceding verses from this kanina. No? Yung to obey is better, obedience is better than sacrifice, yung verse po na yun. Pero ano ba yung nangyari? Bakit may ganung, ano yung context? So, ang Panginoon po, inutusan niya ang mga Israelites, yung mga Jews, with the leadership of King Saul, inutusan niya yung mga taga-Israel na i-wipe out yung Amalek, yung Amalekites. So, i-wipe out nila. Wipe out, ibig sabihin, uubusin talaga nila. Even the spoil. Even yung possessions ng mga taga-Amalek, hindi dapat ubusin nila yon. Yun ang utos. Di po ba? At sinunod nila.
Pero ano pong nangyari at ginawa ni Saul? Yung mga spoil kinuha niya. Yung possessions, yung livestock. Meron pa siyang excuse Ginastify niya pa yung sarili niya. Kasi daw, yung mga makukuha nilang hayop, iaalay nila sa Diyos. Meron pang ganong excuse So, maganda naman sana yung motibo niya. Pero ang utos kasi, ubusin nyo lahat Huwag kayong magtira, kahit yung mga ari-arian ng mga Amalek. And so, God sent Samuel as a prophet to rebuke Saul, King Saul. Yun na po yung nakita natin. Obedience is better than sacrifice kanina. Ito naman po yung response ni Saul, ni King Saul. 1 Samuel 15:24. 1 Samuel 15:24. And Saul said unto Samuel, I have sinned. Aminado siya, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words. Bakit daw po siya sumuway? Because I feared the people and obeyed their voice. So kung i-breakdown po natin ito, he disobeyed the Lord. No, he disobeyed God, yung salita po ng Diyos. Sinong sinunod niya? Yung mga tao. Bakit niya daw po sinunod yung mga tao? He feared the people. So siguro, noong mga panahon na yun yung mga naririnig niya, gusto niyang iwasan yung controversy. No, kung gawin po nating modern yung terminologies. Gusto niya nang makaiwas dun sa marami pa siyang maririnig. May mga siguro magre-revolt pa kasi bakit natin iiwan? Very valuable yung mga yan. So because of his fear of the people, trying to tell him na wag nga nilang ubusin, sumunod siya sa tao. So meron pa rin pong pagsunod na involved. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi lahat ng pagsunod maganda. So hindi niya sinunod ang Diyos, ang sinunod niya tao. Pero ang dahilan kung ba't siya sumunod, kasi natakot siya sa tao. So yung fear niya, instead of fear of God, fear of men. Takot siya sa tao. Kaya niya sinunod yung mga tao. So that's King Saul. Now, as a people naman, as a country, yung Israel, sabi po sa Isaiah 29:13, Isaiah chapter 29 verse 13, and this is mirroring po, yung sinabi ng Panginoong Hesus about the Pharisees. Kung natatandaan niyo po yung binasa natin kanina, very close. Wherefore the Lord said, Isaiah 29:13, wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. So ibig sabihin po nito, they actually did not have the fear of God in themselves. Yung mga Israelites po, yung mga Jews. They did not have the fear of God in themselves. What they had was, their hearts are dependent and respondent only to men. So yung pagsunod pala nila, hindi dahil sa gusto nilang sundin ng Diyos, kasi nanggaling sa Diyos yung utos Sumusunod pala sila kasi yun yung inuutos ng leader. So only out of men. Kaya ang sabi po ng Panginoon, their fear toward me is taught by the precept of men. So kung ano yung leading ng tao before them, kaya lang sila sumusunod. Pero hindi actually out of their fear of God, their reverence of God. So yun po yung Israel. Then I have another example, very interesting po yung kwento na to. Sa 2 Chronicles 24:17, yung king po ng Israel during this time is Joash. King Joash. At sabi po sa 2 Chronicles 24:17, now after the death of Joiada, si Joiada po is the priest during that time. Siya yung priest. Now after the death of Joiada, came the princes of Judah and made obeisance to the king. Then the king, si Joash nga po, hearkened unto them. At kung babasahin pa po natin yung mga verses after nyan, from worshiping God, nag-worship na sila sa mga idol. Yan, kaya iniiwasan natin yung word na idol, di ba? Yeah, as much as parang joke na lang siya ngayon, iniiwasan natin yung sabi tayo ng idol, lodi, yung mga ganyan. So, si Joash daw po, nung buhay pa si Joiada, who was the one guiding him, siya yung priest during that time, okay siya. Sumusunod siya sa Diyos. Nung namatay si Joiada at pinuntahan siya ng princess of Judah, nakinig siya dun sa mga tao na yun.
And that obedience led them sa idol worship. At doon na nagkagulo-gulo ang lahat. No? And of course, we know, may punishment mula sa Diyos yon. So ano pong makikita natin dito? Nung buhay pa si Joada, sumusunod siya. Nung namatay si Joada, hindi na siya sumunod. So ibig sabihin, saan po nakadepende yung pagsunod niya? Doon sa nagli-lead lang sa kanya. Kaya po, no, pag meron din po akong nakakausap, na especially yun nga, pag nag-share, isa po yan sa mga blessing natin as brethren here, di ba? Nakakapag-share tayo ng ating spiritual life, and ang goal natin, let's edify one another. Pero minsan po, no, meron akong nakakausap na sinasabi ko, bilang member ka na ng church, yung commitment mo dapat individual. Ibig sabihin, hindi nakadepende dun sa ibang tao. Naka-close mo. Particularly, yung, halimbawa po, pag hindi a-attend yung nakasanayan mo ng kasama, hindi ka na rin a-attend. Pag late, yung mga kasama mo, yung mga lagi mong kasabay, late ka din. We're supposed to have our individual commitment as a church member. Meron po tayong sense in which it's a blessing that we have fellowship with one another. No, nabanggit po yan kanina sa Sunday school. We're not meant to live this life alone. Tama po yun. No? We're supposed to have our brethren. We're supposed to go to church. We're supposed to not forsake the assembling of ourselves together. Tama po yun. Pero ano po yun nandito? Individual soul liberty. Ibig sabihin po, yung relasyon natin sa Diyos, sa atin yan at sa Diyos. Yung commitment natin pala, bilang Kristiyano, it's between God and us. Tayo yun. Yung atin pong pakikipag-connect and fellowship with one another, yun yung nagfo-flow out of that relationship with the Lord. So, ibig sabihin, hindi dapat nakadepende yung ating paglilingkod sa ibang tao. Kasi minsan po nakakalungkot, no? And ako, honestly, na-experience ko rin po ito. Pag halimbawa may activity, tapos mag-uusap-usap, pupunta ka, pag hindi ka pupunta, hindi na rin ako pupunta. And sa labas po, no, sa trabaho o kung sa school, okay lang yan, I think. No? Well, damay-damay po yan, no, yung attitude mo. Pero, attitude natin. Pero, doon po okay lang eh. Kasi ako din po, no, hindi ako mahilig sa industry po namin, ay sa lahat naman ng industry, pero parang pioneer ata yung industry namin na laging may team building. Laging may team building kahit galing sa puyat, Sabado ng umaga yung out nyo kasi graveyard or night shift. Team building na yan ng tanghali. No? Talagang sayahan na. Kung ano nang gagawin, kahit pagod. Ako po, pag ganun, dinidecline ko talaga. Dinidecline ko. Bukod sa syempre, alam ko kung anong gagawin nila doon, ay parang parang hindi ko feel na yun. Medyo hindi ko po feel. Di lang po siguro halata, pero medyo socially awkward po ako eh. Pag may nakikita nga akong kakilala sa labas, iniiwasan ko po. So sorry kung nagawa ko po yun sa inyo, pero hindi pa naman ata. Diba? Anyway. Pero yun po, personal ko po yun. Personal ko lang na experience. Pero yun, dun po ako nalulungkot kapag minsan, kasi nga minsan nagagawa ko din yun, hopefully hindi na, yung nakadepende yung commitment mo sa ministry sa ibang tao. So example lang po yun, no? Pupunta ka ba? Halimbawa may activity. Or siguro po gawin natin pag cleaners. And praise God po, no, every Saturday may nagpupunta dito para maglinis. So ginagampanan po ang responsibility. That's great. At kung hindi nakakapunta ng Saturday, Sunday babawi. So ganun po, no? Purihin po ang Panginoon. Meron tayong ganung sistema. Pero minsan, nagkakaroon ng usap na, pupunta ka ba maglilinis ka? Parang ang kasunod nun, kasi pag di ka pumunta, sige, wag na lang dito ka pumunta. O may pupunta naman sigurong iba. Nakakalungkot po, di ba? Ibig sabihin, susunod ka lang, depende sa kasama mo. Ibig sabihin, saan nakabase yung obedience mo? Sa tao. And ultimately, pag hinukay po natin yan, ibig sabihin, yung obedience mo nakadepende sa'yo. Kasi pupunta ka lang or magko-commit ka lang sa ministry, magsuserve ka lang, pupunta ka lang ng maaga or attend ka lang dahil sa tao. Yun po yung pinaka-nakakalungkot. No? Na kapag may isang hindi umattend, hindi na rin a-attend yung iba. At mapapansin po natin yun di ba? At nakakalungkot po yun. Na makikita mo, yung sama-sama lahat mawawala.
Parang damay-damay. So yung buhay po natin sa loob ng church, damay-damay yan. No? And hindi po magandang klaseng pagsunod. Hindi po ba? Nakadepende ka sa tao. Dapat hindi. No? By all means, be individual sa paglilingkod mo. In the sense na yung commitment mo, nakadepende sa Panginoon. So kahit mag-isa ka lang, pupunta ka dito. Kahit mag-isa ka lang, magko-commit ka sa ministry. Kahit mag-isa ka lang, gagawin mo yung trabaho mo sa ministry. Pag hindi sumunod yung iba, ay ako din. Bakit sila lang? So yun po, man-based obedience. Hindi po maganda. So yung 4 po na nabanggit ko sa inyo, forced obedience out of fear, habitual obedience out of routine, partial obedience out of convenience, and this last, man-based obedience. Hindi po ito yung pagsunod na nakakalugod sa Diyos. Sad news. Hindi po ito yung nakakalugod sa Diyos. No matter how hard we obey, pero yun po yung dahilan ng ating pagsunod. Breaking news, sad news, hindi po yan nakakalugod sa Diyos. Why? Ano pong sabi sa 1 John 5:3? His commandments are not grievous. At yung 4 po na obedience na binanggit ko sa inyo, pag ginagawa yun ng isang tao, may bigat. Sumusunod lang siya kasi takot siya. Sumusunod lang siya pag madali. Pag hindi swak sa personal preference niya o sa schedule niya, hindi na siya susunod. Ang bigat nun eh. Kasi ibig sabihin, may priority ka sana, no? Pero mamimili ka. Bigat. Mabigat din yung partial lang, no? Or routine lang, paulit-ulit na lang kasi. So, ginagawa ko na lang, paulit-ulit na eh. Ganito na kami simula 5 years old ako eh. So, mabigat. And lastly, nakadepende ka lang sa tao. So, ibig sabihin, lagi mo siyang tinitignan. Pag sumunod siya, susunod ako. Kaya po hindi nakakalugod sa Panginoon yun. Kasi ang sabi, yung love of God is that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So, ibig sabihin po, yung mga bagay na yun, those are burdensome. Burden po yun pag yun ang pagsunod ng Kristiyano. And ibig sabihin, we're not manifesting the love of God in our lives kung yun po yung klase ng pagsunod na ginagawa natin bilang Kristiyano. Ngayon, pero negative po, no? Kaya malungkot. Meron pong pag-asa. Ano naman po yung obedience, which is our topic for today? What is that obedience that pleases God? Yan. No? Ito, gusto po natin to. Again, ang encouragement ko po sa ating lahat kanina when we started, let's look at ourselves, assess natin yung sarili natin. Let's be honest before the Lord. Kung yung 4 na nabanggit ko po ay isa tayo doon, or baka lahat yon, wag naman sana, or ilan doon. Pero meron pong pag-asa sa Panginoon lagi, di ba? Because there's victory in Jesus, lagi. Yung goal po natin is to know ano po yung pagsunod na nakakalugod sa Diyos. Yan. What is that obedience that pleases God? Ang tawag po sa obedience na yon, willful obedience. It's the kind of obedience that is out of love. So nanggaling sa puso na umiibig sa Panginoon, kaya merong pagsunod. Yun po yung klase ng pagsunod na nakakalugod sa Diyos. At yung verse po that would best capture yung thought po na yan is John 14:15. Binanggit na rin po natin at the start of our preaching. Ano pong sabi ng Panginoong Jesus? How do we show our love for Him? If ye love me, keep my commandments. So, ibig sabihin, kapag tayo po pala ay sumusunod dahil mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa utos niya. Kasi command po ito eh. Hindi to basta statement lang. This is a command of Jesus to His disciples. If you love me, keep my commandments. Command. So, ibig sabihin, pag ito po pala yung nagagawa natin sa buhay natin, we're obeying God. If we're obeying Him out of love, dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. And punta na po tayo doon sa part ng verse natin, theme verse natin this morning. And I want you all to, I'm encouraging you all to please look at your Bibles dahil kailangan po natin tignan para hindi po tayo malito. 1 John chapter 5. Punta po tayo sa 1 John chapter 5. Yan. So I'll wait patiently. Para po lahat tayo ay nakatingin sa salita ng Diyos. Bi-breakdown po natin tong verses na to eh. At makita natin. 1 John chapter 5. At ang babasahin po natin ay verses 1 to 4.
Yan, mark nyo na po, no? 1 John chapter 5 verses 1 to 4. Ngayon, yung obedience po na nakakalugod sa Diyos is willful. No, ibig sabihin may puso. Buong puso, willful, gusto mo yung ginagawa mo, and you're doing it out of love. Gusto po ba natin na meron tayong ganon? Yan. Siguro wala lang tayong energy at hindi ako masyadong nakarinig ng amen. Gusto po ba natin magkaroon tayo ng obedience out of love? Yan. Amen. Yan. Maganda po yan. Praise God. Paano po yun nangyayari? Nangyayari po ba yun out of the blue? Bigla na lang? Nangyayari na lang? Hindi po. That's why we're going to look at 1 John chapter 5 verses 1 to 4. Ano po yung kailangang mangyari para magkaroon tayo ng obedience that is pleasing to God? So babasahin ko po muna yung lahat ng verses. 1 John chapter 5 verses 1 to 4. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, tingin lang po kayo dyan sa mga verses na yan. Let's break down those verses. First point, new birth. Ano pong sabi sa verse 1? Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. So ano po munang unang kailangang mangyari sa tao? To be born of God. Yun po yung new birth. At yun po yung sinasabi natin na born again. Being born again. So ang first step po pala is for a person to be born of God. Ibig sabihin, new birth. Bagong kapanganakan. Kapanganakan ng muli. So yun po yung first point that I want you to look at. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Now, once a person is born of God, once a person is born again, ano daw pong nangyayari sa kanya? He's able to believe that Jesus is the Christ. Malinaw po, no? Yeah, when we read the Bible, dapat din po inaaral natin paano natin siya babasahin, paano natin titignan yung context. Sa verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Ibig sabihin, yung mga tao that is not born of God, ano sila pala? They don't believe that Jesus is the Christ. O, yun po yun. Yun yung first and second point. Kailangan ng new birth, kailangan ng regeneration, yung tinatawag po nating regeneration, kailangan nung maging born of God and maging born again para magkaroon nung believing in Jesus Christ. And ano pong equivalent ng believing in Jesus Christ? Faith. Tama po ba? So yung mga tao pala, yung tanging mga tao na merong faith in Jesus Christ ay yung mga tao na born of God. And on the other way around, yung mga tao na hindi born of God, imposibleng magkaroon ng faith. Yun po yung makikita natin dyan. And ano po yung kadikit ng faith na yun? Ano yung kadikit that a person believes in Jesus Christ? Jesus as the Christ. And everyone that loveth him that begat. So ibig sabihin, kadikit po yun. Once a person is born again, once a person ay nabigyan po ng new birth ng Diyos, that person will have faith. So yung faith po, natanggap din natin yan sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. And once a person has that faith, magkakaroon siya ng pag-ibig sa Diyos. So kung ibabalik na naman po natin, i-apply natin siya reverse, yung tao pala ay hindi makakaibig sa Diyos kung wala siyang pananampalataya kay Kristo. At kung wala siyang pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, hindi siya born again. Hindi siya born of God. Yun po yung makikita natin dyan. So, the first point is the new birth. Napakahalaga po niyan. Kung wala po yan, wala tayong lahat dito. At walang ever magiging Christian kung walang new birth. Second point is because of the new birth, merong faith and love of God or love to God.
Ano daw po yung nagiging bunga ng faith and love na meron dahil dun sa faith? Punta po kayo sa verse 4. Ito po yung resulta. Ito yung nagiging fruit of that faith and of that love to God. Verse 4. Whatsoever is born of God, being born again, ano daw po yung nangyayari? Ano yung resulta? Overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So yung tao pala na may faith, na dahil sa faith na yon ay iniibig niya ang Diyos, he is able to overcome the world. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng world? Nung binanggit yung world dito. Kasi ito pong verses na to, 1 John chapter 5 verses 1 to 4, ito po ay tungkol sa pagmamahal natin sa mga kapwa nating Kristiyano. And of course, primarily sa mga kapatid natin sa loob ng church. Dahil yun po ang pinakamalapit na mga Kristiyano sa atin. O, no, hindi lang siya basta general, mahal ko lahat ng Kristiyano. Pero sa loob ng church, hindi mo napapakita. That's foolishness. Diba? Niloloko po natin ang sarili natin. Kung kaya nating mahalin yung ibang mga Kristiyano, pero yung kapatid mo sa loob ng church, na supposedly lagi mong kasama, hindi mo minamahal. So, yun po, no? Yun yung context ng 1 John chapter 5 verses 1 to 4. Tungkol po siya sa pagmamahal sa mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang sabi po dyan, no, everyone that loveth him that begat, who is God, loveth him also that is begotten of him. So, ibig sabihin yung mga naniwala din sa Panginoon. Kung mahal mo daw po ang Panginoon, magkakaroon ka ng kakayahan na mahalin mo din yung mga anak ng Diyos. Yun po yung context. Pero we can apply this to every aspect of our life. No, yung atin pong pagsunod sa Diyos. Again, ano daw po yung bunga ng faith at ng love natin sa Diyos? We are able to overcome the world. At yung world po na sinasabi dito, basing on the context of the verses, it's everything that makes the commandments of God burdensome and grievous. Yung world po na tinutukoy dito ay lahat ng bagay na nagpapabigat sa pagsunod natin sa Diyos. Yun yung mundo. Ipaparamdam sa atin ng mundo na burden yang pagiging Kristiyano mo. Yan ang nagdudulot ng kahirapan mo. So the world here, the word world, is everything that makes the commandments of God burdensome and grievous. At ano daw po yung nakaka-overcome dito sa ganitong pakiramdam, sa ganitong lifestyle? Faith. Faith and love of God. Because of the faith that we have from the Lord, we are able to love Him. Ano pong sabi sa 1 John din? We love Him because He first loved us. So yun po ang root nun. So yung mga nagpapabigat po pala sa pagsunod sa Diyos at sa commandment ng Diyos, yun yung na-overcome because of the faith from God and love of God. At ano po yung kasunod nun? When we overcome the world, what happens? We keep the commandments of God joyfully. Ibig sabihin, dahil sa faith, simulan po natin sa pinakaumpisa, dahil sa kapanganakang muli, dahil sa new birth, dahil sa pagiging born again, pagiging born of God, nagkakaroon ng faith. Tama po ba? From the verses. And because of that faith, we are able to love God. Di po ba? At ano po yung nagiging bunga ng faith and love na yon? We overcome the world. At ano po yung world na tinutukoy doon? Lahat ng nagpapabigat sa utos ng Diyos, sa pagsunod natin sa Diyos. Everything na nagpapabigat, nagiging grievous, nagiging burdensome yung pagsunod mo sa Diyos, yun po yung tinutukoy ng salitang to dito ni John, na world. Kasi nga po, His commandments are not grievous. So, when we overcome the world, what happens? We are able to keep the commandments of God without any grief. Without any burden. Ibig sabihin, sumusunod tayo at kinakaya by God's grace na makasunod tayo joyfully. May kasiyahan yung pagsunod. May kagalakan. Parang walang bigat. At hindi po ibig sabihin na walang bigat, hindi mahirap. Dapat po linawin natin. Hindi po ibig sabihin na hindi burdensome or grievous ay yung mga utos ng Diyos, basta-basta na lang natin masusunod. Marami pong utos ang Diyos na ang hirap gawin. Mahirap. Dahil sa kakulangan natin bilang mga tao. Mahirap, pero pwede palang hindi mabigat.
Pwede palang masaya ka, maligaya ka, may galak ka sa puso mo, pag sinusunod mo yung mahihirap na utos ng Diyos. Did it negate the fact that it was hard and difficult? Hindi po. We acknowledge, we accept, we recognize na yung utos mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo susunod. Mahirap lang siya. Pero susunod ako, joyfully, kahit mahirap. Ano pong ibig sabihin nito? I'm praying, yung pag-breakdown po natin ng verses ay nakatulong sa inyo by God's grace. At mangusap po ang Panginoon na talagang malinaw sa atin yung ibig sabihin ng 4 verses. Pero ano pong ibig sabihin nun? Now, I'm going to separate this into 2 portions. I want to talk first to the unsaved people. Sa mga alam sa sarili nila na hindi pa sila ligtas. Sa mga alam sa sarili nila na hindi pa sila talaga nagtitiwala sa Panginoong Hesus para sa kaligtasan. Ibig sabihin, wala pang kaligtasan. So I want to speak first to the unsaved. Ano po yung ibig sabihin ng verses that we broke down? This means that the only way to be able to keep the commandments of God joyfully, kung gusto po natin, mga kaibigan, na makasunod sa Diyos na may kagalakan, at makasunod sa Diyos in a way na gagalak ang Panginoon. Ibig sabihin, tinatanggap niya. Mabangong samyo. Yun po yung preaching natin ng Wednesday. The only way, kung gusto po nating sumunod na kalugod-lugod sa Diyos, is through faith in Christ. Yun lang po ang tanging paraan. Kung meron pong nakikinig sa atin ngayon na alam niyang hindi pa siya ligtas, wala pa siyang salvation, and that person longs to please God by means of obedience, hindi po natin yan makukuha at magagawa without faith in Christ. This is not something we as sinful men can discover and do for ourselves. Hindi po natin yan kayang i-produce on our own. Na nagtitiwala ako sa Panginoong Hesus. Hindi po. Ano pong kailangan mangyari according to the verses we read? Ano yung kailangang mangyari para magkaroon ng faith yung isang tao? New birth. Being born again. Dahil ano pong sabi sa Bible? All men are dead in trespasses and sins. Sabi po sa Ephesians. Ibig sabihin pala, yung tao, kahit gaano siya kaligalig at ka-active, nakikita natin, kahit yung pinakamagaling pang atleta na napakaliksi, kung wala palang Kristo at hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, patay pala yung tao na yan. Isipin po natin ngayon yung mga paborito nating atleta na sinusuportahan natin. And then let's now absorb na kahit gaano sila kagaling at kaliksi, yan, isa sa national sport daw po ng Pilipinas, basketball. So kung meron po kayong sinusuportahang player, kahit pala gaano siya kagaling, kung wala siyang Kristo, patay pala siya. Because ang sabi ng Bible, we are dead in trespasses and sins. So the only way to have that kind of obedience that pleases God is through faith in Christ. A person has to be born of God. Has to be born again. Kailangan mabuhay muli. Babalik ba sa tiyan ng nanay niya? Hindi. Spiritual birth. Because everyone is depraved, everyone is sinful. Ibig sabihin, lahat po ng tao is spiritually dead. So kailangan to be born again to be able to put our faith in Christ. At ito po ang gospel, ang good news. This is free. Libre po ito. Yung eternal life na wala ka dahil sa kasalanan mo, libre mo lang yun pwedeng makuha. Hindi totoo yung kailangan manampalataya ka tapos meron ka ding i-check na mga box. So bukod sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, which is good, kung ang iniisip mo, may kailangan din akong sundin ng mga utos para idagdag doon sa ginawa ni Kristo, mali yun. That's not the kind of faith that is from being born again. Hindi po yun ang tamang kaligtasan because salvation is free. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So gift, the gift of God. Ang regalo po ay libre. Pag ang regalo pinabayaran sa iyo, hindi na regalo ang tawag dyan. At ang sabi po ng salita ng Diyos, yun lang ang word na ginamit, it is a gift. Ibig sabihin, simula noon hanggang ngayon, ang kaligtasan, libre.
Hindi mo kailangang i-earn, hindi mo kailangang bayaran. So this means, and in John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." So ano lang pong sabi doon? To not perish and have everlasting life. Whosoever believeth. Walang dagdag. Whosoever believeth in Him and is committed to attend church, who goes to church every Sunday, whosoever believeth in Him and gives to the church bountifully, kahit gaano pang ilang milyon pang binibigay, hindi po pala yon ang paraan para magkaroon ka ng eternal life, everlasting life. Kasi ang nakalagay lang po doon, whosoever believeth in Him. And then comes the promise, shall not perish, but have everlasting life. So, gusto ko pong sabihin sa ating mga kaibigan na nakikinig, kung wala po tayong faith in Jesus Christ as our Savior and Lord, the faith that comes from God Himself, ang sabi sa Bible in Hebrews, it is impossible to please God. So, kung gusto po natin yung klase ng obedience that pleases God, it's only through faith. Likewise, kung walang faith, imposible na malugod natin ang Diyos. No matter how hard we try to be religious, if it's not coming or born out of faith in Christ, hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Now to the saved people here, sa mga ligtas. From the verses that we read, ano po ang gusto kong makuha natin sa mga ligtas na? Purihin ang Panginoon. We are only saved because we have been born of God. And we have put our faith in Christ. That is the first step. Purihin po ang Panginoon. But now, mga kapatid, if we still find ourselves obeying the commandments of God grievously, na mabigat, at para bang labag sa loob natin yung pagsunod. Kasi yung pagsunod po na yan sa Diyos, all-encompassing po yan eh. Pakakala na lang natin, yun lang yun eh, pagsunod sa Diyos. Damay po lahat ng aspeto ng buhay natin dyan. Yung pagsunod natin sa pastor, yung pag-honor natin sa pastor because he is our shepherd here. Tama po ba? Yun ang sabi sa Bible. Siya ang nagsi-shepherd sa atin. So our obedience to our pastor, even if it's hard, kung may bigat pa rin, bakit? Hindi lang po sa pastor, sa mga leaders, and everyone in authority over us. Sa trabaho, minsan talaga medyo may nakaka-off na boss, pero hindi ibig sabihin nun, gagawin natin ng masama yung boss. No? Sisirain natin yung trabaho natin. Hindi po ganun ang Kristiyano. So damay po yan, yung pag sa trabaho, yung mga boss natin, yung sa school, yung mga nagli-lead sa atin sa school. Whenever we have leaders, no matter how small the group is, even inside the church, the ministry, kung meron pong itinalagang leader of the ministry, we honor that leader. Po, inassign siya eh. So yung pagsunod din natin sa kanila, kasama po yun. And yung pagsunod natin sa ating mga magulang. And of course, we know how to draw the line. Malinaw po yan sa atin, yung pagsunod. When the commandments are pushing us to disobey God Himself, kahit pa pagsunod ang goal natin, that's where we draw the line. Alam po natin yun. Malinaw dapat yun sa atin. But even our obedience to our parents matters. Lahat po tayo dito anak, for sure. wala naman siguro dito si Adan, ano? At si Eva. So lahat po tayo naging anak. And our obedience to our parents is also a measure of our obedience to God. That's why I want to ask also myself and all of us here, if at this point in our lives, in our Christian lives, and we would understand yung mga bago pong Kristiyano, they're still growing. But we know ourselves. If at this point in time, matagal ka ng Kristiyano, but you still find yourself not joyfully obeying God and all it entails, it's high time to check yourself. It's high time to maybe consider that the problem lies with how much we know God and how valuable He is sa puso natin.
Kasi ganito po, no? Kung kilala po natin na ang Diyos ay mabuti, ibig sabihin, it's a given and it's definite that His commandments are also good. Kasi mabuti siya eh. So, ibig sabihin, ang kailangan po natin gawin if ngayon, nakausap tayo ng Panginoon na ganyan yung klase ng pagsunod natin, hindi nakakalugod sa Diyos, ang kailangan po nating primarily gawin, let's get to know God more. Alamin natin yung character niya. Naalala po natin si Abraham, no? 2 beses. Inutusan siya ng Diyos. The first time was for him to get out of Ur, kung saan siya nakatira. Di po ba? And ang sabi sa kanya ng Diyos, get out from where you are, from your country, from your father's house, from your kindred. Ibig sabihin, lahat ng convenience iiwan niya. But it was a pagan nation. It was a pagan living na meron sila. Pero ang utos po sa kanya ng Diyos, alis ka dyan. Out of that comfort, umalis ka dyan. At ano pong ginawa ni Abraham? That's why nandito rin po tayo ngayon, puri ng Diyos. He obeyed. Sumunod siya. Alam niya ba? Maganda po, basahin natin no, in Genesis. Alam niya ba kung saan siya dadali ng Diyos? Specifically, hindi po niya alam. Hindi sinabi sa kanya diretso kung ano talaga yung lugar na doon siya dadali ng Diyos. Pero sumunod siya. And another story which is also about Abraham is the story of Isaac. Di po ba? Inutusan si Abraham ng Diyos na pumunta sa Mount Moriah para i-offer yung anak niya. Pero sumunod siya. Hindi po ba? Sumunod siya eh. That's where we see obedience. Obedience because he knows God. No, yung isa po sa mga pinakagusto ko din na illustration na na-adopt ko rin from other preachers. Kasi maa-apply ko rin po siya sa sarili ko. Kung meron po akong best friend na biglang papasok dyan sa pintong yan at sasabihin, Jerome, pera mo ko ng susi ng kotse mo. Hindi ko na po tatanungin bakit. Bibigay ko na lang. Bakit? Kilala ko yun eh. Kilala ko siya. Best friend ko siya eh. So kung anong gagawin niya dun sa susi, sa kotse ko, anong gagawin niya, bahala siya dun. Bakit? Kilala ko siya eh. So ganun din po sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos. No matter how difficult, no matter how uncertain yung pwedeng mangyari, kasi hindi naman po natin alam ang future, kapag alam natin kung sino yung Diyos na nag-uutos sa atin, kahit mahirap, susundin natin yung utos. Bakit? Again, tinanggal po ba natin yung fact na mahirap yung utos? Hindi. Pero bakit susunod tayo sa Diyos? Kasi kilala natin siya eh. We know na lahat ng sinasabi at utos niya is good. We know that He is a God of mercy. He is gracious to His people. Alam natin that He is sovereign, He is in control, He is just, He is the God of order. Pag alam po natin yung mga attributes na yun ng Diyos, kahit mahirap sumunod, makakasunod tayo by God's grace. Kasi yung tiwala natin nasa Diyos eh. Bakit? Kasi kilala natin siya. And the opposite of that, pag hindi natin kilala ang Diyos at ang attributes ng Diyos, lagi tayong magdadalawang isip kung susunod tayo o hindi. Kasi hindi ka certain kung sino yung Diyos na sinusunod mo eh. And the only way to know is through the Word of God. Yun po ang binigay sa atin ng Diyos para makilala natin siya. At hindi po ba tayo nagagalak na meron tayo ngayong Bible para makilala natin yung Diyos? Blessing po yun. Yung naalala ko po last week, ma-apply ko lang din po ito. Yung mga utos ng Diyos na hindi maging mabigat. Kasi we talked about calling out yung mga false teachers last week. Na-open po yung ganong topic. And to be honest with you, hindi ako confrontational na tao kasi. So very uncomfortable po ako kapag kailangan kong mag-call out, kailangan kong magtawag ng tao kasi hindi maganda yung ginawa niya. Kung ako lang po yung papipiliin, palalagpasin ko na lang. Ayoko ng issue eh. Convenience. Di po ba? Ganun po ako. Pero by God's grace, simula po again, because of His help, lumalim po ako sa pagbabasa. Doon ko po nakita na si Paul po pala ang example ng nagko-call out ng false teacher.
And nung nag-start na po akong magturo dito, by God's grace, Sunday school nagsimula, tapos in-assign na po ako to preach here. Doon ko po nakita na mas nagbabasa ako, kailangan pala itong gawin pag may maling katuruan. Ayoko. Kasi ayoko mapuna. Ang hirap eh. Pwede namang hindi ko na lang i-call out. Pag-usapan na lang natin yung magagandang bagay. Mahirap po. Bilang preacher din, I think, nararamdaman din to ng mga ibang preacher. Pag meron kang kailangang i-call out na false teaching, and more so, false teacher. Kasi ang sabi po ni Paul doon, rebuke and call out. Paano po kaya natin marirebuke if you don't know who that person is? Diba po? Paano mo maiiwasan yung katuruan at yung maling turo kung hindi natin alam kung sino nagpapalaganap ng turo? Diba? Malilito tayo. Kaya po si Paul, merong ganong example. At naalala ko lang po yung kasi na-open last week. Kasi nga po, nung nag-aaral na ako dahil nagtuturo na, sabi ko, naku, si Paul, nagko-call out siya. Ayoko ata nito. Hindi ko gusto. But for some reason, nasa Bible po siya eh. And we know that the Word of God is infallible. It is inerrant. The Word of God is not able to fail. At wala siyang error. So lahat ng nailagay sa Bible, galing sa Diyos at tama. Ibig sabihin, kailangan nating sundan. So ako po na nahihirapan dahil nga uncomfortable po ako sa mga ganong, hindi kasi nga ako confrontational. Kahit po mahirap pala, susundan ko yung example from the Bible. Why? Kasi alam ko na hindi yan nilagay ng Diyos dito, basta-basta lang. Inutos siya ng Diyos dahil may dahilan. And ultimately, it's for His glory. So no matter how uncomfortable I am, and hindi lang po dun sa pagko-call out, dun din sa mga ibang katuruan ng Diyos, no matter how uncomfortable or heavy it would be for me to obey, ang pinagpipray ko po sa Panginoon is ipaalala niya sa akin kung sino siya. Para kahit mahirap yung pagsunod, ang aalalahanin ko, mabuti ang Diyos eh. At He is omniscient. Alam niya ang lahat. He is in control. So kung inutos niya to, ang kailangan kong gawin bilang tagasunod niya, sumunod. So ngayon po, ang panawagan ko din sa ating lahat, to the saved people here, let us be honest with ourselves before the Lord now. And admit if we are still letting our own emotions and reasons triumph over God's instructions. Nangingibabaw pa rin ba yung emosyon natin? Yung feelings natin kaysa sa utos ng Diyos? And if we do that, sa example po ni David, pag binasa natin yung Psalms, yung way ng pagsulat niya ng mga awitin, honest siya sa Diyos. Honest siya sa nararamdaman niya sa Diyos. And if we do that as well, I believe, by God's grace, God will surely forgive us. And He will help us correct the wrongs in our attitude towards His command. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. If we come to Him in full transparency, Panginoon, ako pala yun. Kaya again, ang panawagan ko po sa atin, let's not look from the outside. Huwag po tayong mag-isip ng tao ngayon. Iwasan po natin yan. At kung nagawa po natin yan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang una po nating isipin ngayon, sarili natin. Ako ba yun? Ganun ba yung faith ko? Hindi ba yung obedience ko, obedience na nakakalugod sa Diyos? And if that's the case, then let's ask for forgiveness unto the Lord. He is faithful and just to forgive us our sins. And He will provide us a way out of our situation. Ang nakakalungkot po na truth about non-Christians is marami sa kanila nagsasabi na yung Christianity daw po is just following a set of rules. Meron ka lang mga box na kailangan mo i-check. That's Christianity. Kailangan mo itong sundan, kailangan di mo ito gawin, ito yung kailangan mong gawin. Bakit po sa tingin nyo, yun ang isip ng mga hindi Kristiyano? Kasi yung nakikita nilang mga Kristiyanong sumusunod, hindi maligaya. Nakikita nila pag sumusunod yung Kristiyanong kakilala nila, parang bigat-bigat. Parang yung pagpunta sa church, ang bigat. Kailangan talaga every Sunday. Kailangan talaga 9 a.m. Tapos kung may choir pa, may mga nagpe-fellowship, open na naman yung mga fellowship. Hanggang 2 a.m., hindi po yun encourage Hindi po yun encouragement. Gawin na lang natin 9 a.m. to 7 p.m. kasi may choir. Kailangan talaga.
Kaya po minsan yung mga Kristiyano sa paligid natin, huwag tayong magtaka kung hindi sila na-attract dun sa faith na meron tayo. Kasi yung pagsunod natin laging may bigat. Yung pagsunod natin laging may pagdadalawang isip. Tignan ko kung pwede ako. Kailan yan? Sunday? Tignan ko kung pwede ako. Lagi may ganun. Tapos pag sumunod ka tuloy, ang may isip na nila, talagang yung religion na yan. Kailangan sundin mo to, kailangan di mo to sundin. Ayoko niyan. Gusto ko, pwede ako mag-decide for myself. Kung gusto ko itong gawin, gagawin ko to. Meron din po tayong pagkukulang, for sure. Kaya yung mga Kristiyano sa paligid natin, feeling nila yun yung Christianity. Kasi wala silang nakikitang joy pag sumusunod yung Kristiyano. Wala silang nakikita na kahit mahirap yung utos, gagawin. At may kaligayahan sa puso. May kagalakan. Yun po yung nakakalungkot na katotohanan. Now, God desires willful obedience. Ang kind of obedience po that pleases God is out of love. Willful. Gusto natin yung ginagawa natin. It's not forced compliance. Basta na lang makasunod. His commands are not chains, but channels of blessing. When we truly love God, instead of being a burden, being a grief, or a duty for us, obedience becomes a delight. Again, when we truly love God, obedience becomes a delight. It becomes a joy in our lives. Bakit po hindi dapat mabigat pag tunay yung pagsunod natin? Ano pong sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11:29-30? After nung sinabi niya na, "Come unto me, all ye who are weary." Sabi po ng Panginoong Hesus, "Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Verse 30. "For my yoke is easy, and my burden is light." So kung yung atin pong pagsunod is out of our faith in Christ that only comes from God, hindi pala dapat siya may burden. Because Jesus' yoke is easy, and His burden is light. So ano pong sikreto? At hindi ito sikreto. Ano po ang pwede natin gawin to have that kind of obedience that pleases God? Let's look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tignan po natin kung paano namuhay ang Panginoong Hesus dito at kung paano niya sinunod ang Diyos. He should become our primary example of obedience. Dahil marami po tayong example na pwede. Si Abraham po, nabanggit natin. Po ba? At marami pang iba na mga characters of faith na makikita natin sa Hebrews 11, primarily. But our primary example should be Jesus. Siya po ang primary example natin ng pagsunod. Philippians chapter 2, verses 5-8. Our last verses. Sabi po ni Paul sa mga taga-Philippi, "Let this mind be in you. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So ang number one example and model po natin sa magandang pagsunod, Panginoong Hesus. And from what we learned this morning, from the various examples na diniscuss po natin, we will see at makokonclude po natin, people obey for different reasons. Hindi po basta pagsunod maganda na agad. Ang mga tao po sumusunod dahil sa iba't ibang dahilan. And the question I want to leave you all today is, what kind of obedience do you have? Is it joyful? Or is it burdensome? Is it grievous? Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin.